Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito. Salamat po sa presence ng bawat isa. And Lord, we ask po, Panginoon, sa mga darating pa lang po, Panginoon, at papunta pa lang dito, Lord, we ask for your guidance, your protection po, Panginoon, as they travel po papunta rito. And Lord, this morning po, Panginoon, we ask po, Panginoon, yung holy presence niyo po, Panginoon. Lord, fill us with your holy presence. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay po ng mga musicians po namin, ng singers, worship leader, Panginoon, dancers po, Panginoon. Lord, kayo po patuloy na mag-anoint sa kanila as they lead ng praise and worship, na ma-lead po ang buong congregation, Panginoon, sa pagpupuri sa inyo lang po, Panginoon. And Lord, we ask po, Panginoon, na yung guidance yun, yung wisdom po, Panginoon, and anointing po, Panginoon, kay Pastor Chris, na gagamitin niyo po, Panginoon, mag-share ng word. Lord, itago niyo po siya sa inyong likuran, Panginoon. And Lord, maraming salamat po, Panginoon, mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos, hanggang sa aming celebration ng Christmas. We ask po, Panginoon, yung presence niyo po, Panginoon. And Lord, yung kayo lang po, Panginoon, yung mataas, kayo lang po, Panginoon, yung mapupurihan po namin. We thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah! Yes, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayo pumalakpak para sa ating Panginoon. Malakas na palakpak sa nag-iisang Diyos. Hallelujah! Pwede po ba tayo sumigawan ng isang malakas na hallelujah? Hallelujah! And habang inaawit po natin yung song na to, pwede po bang umikot tayo? Pilitin po natin na makamayan nating lahat. Amen po ba tayo doon? Amen. Hallelujah! Hey! 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 Maligaya, maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan ang araw kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan ang araw kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan ang araw ay Let us sing maligayang Pasko! Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan ang araw ay kay Jesucristo. Maligaya ang araw na ito. Maligaya ang araw na ito sapagkat isinilang ang Panginoon. Araw ng pag-ibig. Araw ng pag-ibig. Araw ng pagbibigay. Let us sing! Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kang lilimutan ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan ang araw ay kay Jesucristo. Hallelujah! Patuloy po nating awitin ang awiting ito. Kasabay ang pagdideklara
nakapakanakan ng ating Panginoon. Hallelujah! Maligaya! Maligaya ang araw na ito sapagkat isinila ang Panginoon. Araw ng pag-ibig, Araw na pag-ibig, araw, na pagbibigay. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligaya! Maligayang Pasko. Mga kapatid, huwag tayong mahiya sa ating mga katabi. Pumalakpak, umawit tayo para sa ating Panginoon. Kalimutan ang araw ay kay Jesus. Maligaya, maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko. Maligayang Hallelujah! Huwag Kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko. maligayang Sa malakas na tinig, mga kapatid, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Oh, 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 Hallelujah! Ngayong umaga, sabay-sabay po nating ideklara na si Jesus ay naghahari. Hallelujah! Patuloy po tayo pumalakpak, umawit para sa ating Panginoon. Sabay-sabay po nating awitin ang awiting ito na nagmumula sa ating mga puso. Narito, narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito ang aming pag-aalay, sinisigaw si Jesus, naghahari. Naghahari, naghahari. Minsan pa narito, narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay, sinisigaw si sa malakas at tinig. Naghahari, naghahari. Sa malakas at tinig, itignan natin si Jesus. Si Jesus, naghahari. Hey, hey! Si Jesus naghahari. Sa malakas at tinig, Si Jesus naghahari. Si Jesus, naghahari. Si Jesus, si Jesus, naghahari. Si Jesus, naghahari. Si Jesus, naghahari.
Narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay. Sinisigaw si Jesus, Naghahari, 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 naghahari. Minsan pa, narito, narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay. Sinisigaw si Jesus, naghahari, naghahari, naghahari. Sabay-sabay nating itiklara sa malakas na tinig si Jesus. Si Jesus. naghahari. Sa malakas na tinig mga Si kapatid. Jesus, naghahari. Hindi ko kayo Si marinig. Jesus, naghahari. Sa malakas na tinig. Si Jesus, naghahari. Let's declare. Si Jesus. naghahari. Saan pa? Si Jesus. Naghahari. Si Jesus. Naghahari. Si Jesus. Naghahari. Si Jesus. Naghahari. Hallelujah! Narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay. Sinisigaw si Jesus, naghahari, naghahari, naghahari. Sa huling pagkakataon, narito ang aming pagsamba. Narito ang aming pagsamba, narito aming pagpupuri, narito aming pag-aalay. Sinisigaw si Jesus, Naghahari. naghahari, naghahari. Naghahari. Hallelujah! Malakas na hallelujah para sa ating Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord! Napakasarap papurihan ng ating Panginoon pagkat napakabuti niya sa ating mga buhay. Amen po ba tayo doon? Hallelujah! Patuloy po nating awitin ang katapatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayong magpuri, umawit, magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy po nating ipagpasalamat ang bawat araw na dumaraan, ang matatapos na taon, na mabuti ang ating Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Na 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 na. Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. Patuloy po nating awitin ang katapatan ng ating Panginoon. Hallelujah.
sa aking pangangailangan. Sa aking pangangailangan, kung kailangan ay pagmamahal, ang iyong mga biyaya ay walang hanggan, ay walang hanggan. Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapat. Let us sing! Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. Minsan pa, sa aking pangangailangan, kung kailangan ay pagmamahal, kung kailangan ay pagmamahal, ang inyong mga biyaya, biyaya ay walang hanggan, hanggan. Laging tapat, laging tapat, Laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapat. Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapat. For the very last time, laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. mananatili inyong katapatan. Mananatili inyong katapatan. Patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. Patuloy po nating ideklara ang nag-iisang Diyos na buhay sa ating mga buhay. Laging tapat,
laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan kahit kailan. Kahit kailan, Kahit saan mananatili inyong katapatan, kahing tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit saan mananatili inyong katapatan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, may kalayaan, may kagalingan, may kaligtasan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, may kalayaan, may kagalingan, may kaligtasan. Natatanging pangalan, higit pa kanino man, higit pa kanino man, aming pasasalamatan, aming pasasalamatan, aming papupurihan. Minsan pa, natatanging pangalan, natatanging pangalan, higit pa kanino man, higit pa kanino man, aming pasasalamatan, aming pasasalamatan, aming papupurihan, aming papupurihan. Sabay-sabay nating awitin sa malakas na tinig sa pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan, pangalan ni Jesus, sa pangalan, pangalan ni Jesus, may kalayaan, may kagalingan, may kaligtasan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan, pangalan ni Jesus, may kalayaan, may kagalingan, may kaligtasan.
Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. May kalayaan. May kagalingan. May kaligtasan. May kalayaan. May kagalingan. May kaligtasan. May kalayaan. May kagalingan. May kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan may kalayaan. May kagalingan. May kalayaan. May kagalingan. May kaligtasan. Palakpak lamang po sa nating nag-iisang Diyos na buhay ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Yeah! Magandang umaga po. Sabay-sabay po nating basahin ang Apostles' Creed. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako sa Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Birheng Maria, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa karoroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maghuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto, maghuhukom ng kabuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na Iglesia ng Diyos, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maghuli, nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lord, maraming salamat po sa araw na to. Maraming salamat po dahil pinupuri ka po namin. Lord, we ask for your presence. Hipuin niyo po lahat ng may sakit. Ikaw po ang maging dahilan sa kagalingan nila.
Ikaw po ang magbigay ng mga kailangan po nila, physically, mentally, financial, at saka mentally. Magpakilala ka po sa kanila, sa kanilang puso, at hayaan niyo pong tanggapin ka po nila ng buong puso. In Jesus we pray, Amen. Okay, share ko lang po mula sa Philippians 4:19, sabi dito, the Lord says, "And my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Jesus Christ." Sinasabi po dito na may katiyakan na ang Panginoon yung magpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Kaya we need not worry, hindi natin kailangang isipin. Hindi tayo kailangang ma-overwhelm. Kaya lang, yun po yung katotohanan. Minsan, meron talagang mga temptation, may mga circumstances na minsan natatabunan si Lord. Masyado tayong na-overwhelm na marami naman akong income, malaki income ko, hindi muna ako magsisimba, hindi muna ako sasamba today. Nagbibigay naman ako paminsan-minsan, sapat na yon. So minsan din, dahil naman sobrang kulang yung mga resources natin, yung income natin, yun yung time na parang bibitaw ka pa rin kay Lord. So yun, mga kapatid, yun yung reality na minsan talaga na-focus tayo sa resources natin at hindi dun sa source. And that's the Lord. Sige, awit po muna tayo. Iba ka magbilang, Panginoon. Sa tatapat ang kulang ay nagiging sapat. Iba ka magbilang, Panginoon. Sa magtitiwala at kikilala, ikaw ay Diyos. Di na matatakot, di na mangangamba, pagkat sa iyong kamay pagpapala. Di na matatakot, di na mangangamba. Ako'y iyong anak, nasa iyo'y, let us sing. Di na matatakot, di na mangangamba. Ako'y iyong anak, nasa iyo'y umaasa. Poon ang ating mga kamay sa mga kaloob na natin sa ating harapan. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa mga tithes and offerings na narito sa aming harapan. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na magamit ito sa ikapagpapalawak ng iyong kaharian dito sa lupa. Pagpalain niyo po, Panginoon, yung mga kapatid namin na may kakayahan sa ngayon na mag-offer ng kanilang mga tithes and offerings. Kayo na po, Panginoon, yung mag-multiply at magbalik nito sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. Gayon din, Panginoon, sa mga kapatid namin na sa ngayon ay wala pang kakayahan. Kayo pa rin, Panginoon, yung patuloy na magparana sa kanilang provision at mga dinidesire ng kanilang mga puso. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pananahan nyo sa puso ng bawat isa sa amin. Pagpalain nyo po, Panginoon, ang bawat isa upang maging pagpapala ang bawat isa sa mga taong nakapaligid sa amin. Ang lahat ng ito, Panginoon, iniaalay namin sa iyong anak na si Jesus. Amen. Good morning po muli sa ating lahat. Amen. Morning. Hindi po, medyo sikam po tayo ngayon. So, kung yung mga wala pa pong upuan dyan, bubuksan na po natin yung balcony para
Makapeso na po. Meron pa po sa kitchen, baka ano, hindi na. Bubuksan na natin dito yung pintuan sa kitchen pag di nakasya. So, purihin po ang Panginoon at Merry Christmas everybody! Amen. So, papasok na po panibagong taon natin at tayo po ay nag-celebrate ng ating Christmas today. Alam ko marami na pong naganda sa atin. Busy-busy na sa pagluluto, sa pagregalo. May nabalutan po ba kayo? Amen? Para sa akin? Joke. So, purihin ang Panginoon. Thank you sa the Lord at sa ating pong speaker for today, ang ating pong pastor. Na bagamat very short notice dahil sobrang abala po talaga, busy sila ngayon ang mga kapulisan, lalo na ngayong Christmas, talagang ano sila, very alert sila ngayon, no? Red alert sila ngayon dahil talagang medyo magulo ang paligid, masayang magulo at marami busy rin po yung mga kawatan ngayon. No po. Dahil naghahanap sila ng pang Noche Buena nila at pang ano ba 'yon? Buena de Noche. So, kaya busy po yung ating mga kapulisan ngayon. In fact, ano po, naka-assign po ang ating pastor pa sa Pampanga. Ano po? Dati sa San Jose, ngayon nasa sa Pampanga. At balita ko, nakipagpalit pa siya para lang makasama po natin sa gawain ngayon sa ating fellowship. Ano po? Purihin po ang Panginoon at tayo po ay pinalukan ng ating pastor. Palakpakan po natin ang ating pastor, ang ating police, Senior Master Sergeant Chris Panganiban. Purihin po ang Panginoon. Salamat po, Pastor, sa iyong pagpapakilala sa akin. Bagamat kilalang kilala na, inuulit-ulit pa rin po. Merry Christmas po. Maligayang Pasko po sa Tagalog. Po. At totoo naman po yung nasabi po ni Pastor. At ako po nung po chinat po ni Pastor, ay hindi po ako makasagot na ako po ay magiging speaker ngayong araw po na ito. Pero ang kalooban pa rin po ng Panginoon po ang ating pong sinusunod. Wala pong kalooban ng mga tao o sino man ang makakapigil po sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. At yun nga po, ako po ay nasa San Jose dahil nga po nirecall na po yung mga police trainee na hawak ko po. Ay nandoon po kami sa Magalang, Pampanga na nagre-report at kuminsan 2 araw, 3 araw po na nandoon. Po? At doon po kami natutulog. Bagamat naka-tent lang po yung mga police trainee, ay ako po ay naka-Toyota Hotel. Sa sasakyan natutulog. Yun po yung aking tulugan. Po. At sa totoo lang po ay medyo mahirap dahil nga po, siyempre po, sa sobrang dami, 645 trainee po. Yung pong nandoon ay pag nagsabay-sabay ng kuha ng tubig, wala talaga po talagang magagamit o makukuha ng tubig na maiigib. Po. At yun nga po, nagulat po ako kanina, akala ko po ay na ibang oras ng service dahil ako'y dumating, sabi ko wala pong nakapark. Baka ako po ay naligaw ng venue. Pero maliwanag naman po doon sa GC po, na dito po sa ating pong iglesia po, idaraos ang ating pong Christmas party. Po. At hindi ko na po siguro pakakahabaan po, at umpisaan na po natin. Medyo iniisip ko nga po kung hahabaan ko ba o iiksian ko Pero ang kalooban pa rin po ng banal na espiritu ang masusunod po. Kahit po gaano po kaliit po o gaano kaiksi ng ating pong hinanda, ang banal na espiritu po, ang Panginoon po ang bahala po sa atin. Christmas. Medyo, iyan po ang ating pong ang aking pong naging title. At iyan po yung aking pong gusto pong hi-highlight ngayong araw na ito. At sa totoo lang po, Merry Christmas and Happy New Year po. Yun po yung mga katagang mga lagi nating nadidinig at nababanggit sa mga tao, tuwing panahon po ng Disyembre. Sa totoo lang po, pagpasok lang po natin dito, Merry Christmas.
No, kahit po sa inyong mga kapitbahay at siguro nagkita po kayo sa palengke, sigurado ko pong iyon ang lagi mga katagang binabanggit po pag ganito pong panahon. Tama po ba? At sa totoo lang po, ay meron po akong mga pagkakataon, no, na ako po ay nalulungkot. No? Kung nababasa po sa mga greetings o mensahe sa text, no, sa mga PM o yung personal message po sa Messenger at sa post po sa Facebook na Xmas. No? Merry Xmas. No? Diyan po ako lungkot na lungkot. Sa totoo lang po, maliit, no? Maliit na, siguro, baliwala po sa kanila siguro yon. Gusto na lang nilang mapadali yung kanila pong pagpapadala ng mensahe. Ay nasasakripisyo po, no po, ang ating pong pananampalataya. No? Nasasakripisyo po, yung pong ginawa ng ating Panginoon sa krus. No? Sa totoo lang po ay napakahalaga, no? Napakahalaga po ng mga event na nangyari po sa ating Panginoon kung bakit po siya pumunta rito. At iyon po yung ating pong pag-aaralan, no? At sa totoo lang po ay imbis na Merry Xmas ay dapat po ay Merry Christmas. No po? Yung po mga Xmas na mga nadidinig po natin, naniniwala po ako sa mga hindi po mananampalataya lang po yan. Tayo po bilang mga mananampalataya o mga Christian, dapat wag na po natin sinasambit at isinesend sa isang mensahe yung mga ganyan. Sa totoo lang po. Katulad po kanina, meron po ako isang GC ng mga force multiplier na kinurek ko po. Actually, hindi po ako nagme-message po doon sa GC nila. Ako po ay sin mode lang po talaga. Pero dahil po hindi ko mapigilan ang aking sarili, gusto ko po i-correct. No? Yung pong mensahe niya. Yung Xmas party natin, yung pong, di ba? May mga batian na ganyan. Medyo hindi maganda po sa akin. Gusto ko po i-correct. Kaya po ako po yung nagmensahe sa kanila. Merry Christmas o Christmas pa instead yung Xmas. Sa totoo lang po. Nakalulungkot, no? Nakalulungkot po. Naniniwala ako may mga pananampalataya po sila, ngunit hindi ko alam kung talaga isinasabuhay po nila yung pananampalatayang iyon. Sana naman po sa ating mga Kristiyano at sa mga nakakakilala at tumanggap kay Kristo at binigyan ng kaligtasan, wala na po dapat sa atin yan. Uulitin ko po, simple. Pero, no, ang laki ng epekto. Ano po? No, malaki ang epekto. Alam naman po natin, pag Pasko, nandoon ang paghahanda ng pagbili ng sapatos, damit, no? Mga inireregalo natin sa ating mga sarili, no po? Nireregalo sa ating mga anak, asawa, kahit doon po sa ating mga kaibigan, sa mga kumpare, kumare, ano po, no? Ay nandoon po talaga, no? Tuwing araw po ng Pasko ay ginagawa po yan. At sa totoo lang po, no? Yung iba po kasi doon po kumukuha, no? Doon po kumukuha ng tunay na kahulugan daw ng Christmas pag mayroong nagbibigay sa kanya. O kaya kung may bagong kandamit, may bagong sapatos, no, may handa, no, sa hapagkainan. Ano po? Sa totoo lang po Kung minsan naalala ko po yung isa sa mga sikat na noon time show na Wawawi na si Willie Rebillame at kumakanta po siya na araw-araw ay Pasko sa bawat puso ng bawat tao. Kaya kung minsan hindi ko alam kung si Willie Rebillame ba ay Christian or non-Christian, pero nakikita po sa kanya yung pong pagbibigay. No po. Meron po kasi sa ating mga Kristiyano, pag walang pera, malungkot. No? Lalo-lalo na po pag ganito pong panahon.
Sabi ko nga po sa inyo, dapat po talaga, ang Pasko po ay hindi lang po tuwing buwan lang po ng Disyembre, kundi the whole year. Ano po? In the whole year. The true meaning of Christmas is rooted in the Bible verses. Celebrate God, immense love. Ito daw po yung tunay at ugat na kahulugan ng Pasko sa Biblia ay pagdiriwang ng napakalaking pag-ibig ng Diyos sa mga tao. O yung tinatawag po ng Panginoon na agape love, which is yung po yung ating pong pangalan ng ating pong iglesia. Ano po? Napakalaking pag-ibig, no? Yung po yung talagang tunay, no? Na meaning po ng Pasko o Christmas, ano po? Tuwing Christmas lang ba nadadama ang pagbibigayan at pagmamahalan? Hindi po dapat. Sabi ko nga po sa inyo, dapat po araw-araw, buong taon. Tama po ba? Kasi po sa totoo lang po, no? Yung pagbibigayan po dapat sa totoo lang, kailangan po, kung may nangangailangan, kailangan tulungan. No? Hindi pinipili yung sitwasyon, hindi pinipili yung kalalagayan sa buhay. Ano po? Dahil ba mayaman lang ay pa-priority mo o tutulungan mo? No? May mga mahihirap po na mahihirap po na kung minsan ay talaga naman pong na isasantabi dahil nga po doon sa kanyang kalalagayan. No? O sige, diyan ka muna. No, pangit yung suot mo eh. Kasi mahirap ka. No? Dapat po, huwag po tayong mamili. No? No, huwag po tayong mamili ng ating pong tutulungan. No? Sa pagbibigay, ano po? Kung kailangan magbigay, no? Bigyan po natin. Kahit hindi po Pasko yan. Kaya nga po, sabi ko nga po sa atin, sa amin, sa aking puntahanan, hindi na po tayo kailangan, sabi ko nga sa aking mga anak, hindi na tayo kailangan tuwing Pasko, bumili ng mga ganito. Although, kayang bilhin. Kahit naman ako, hindi Pasko, kaya nyo kumain yan eh. Nakakakain kayo yan eh. Napakaswerte nyo. Ano po? Actually, nakauna na kami nila pastor ng pagkain ng ham. No? Although, noong dumalaw po sila sa amin, ano? Sabi ko nga po sa inyo, hindi na pinipili yung araw. Kung kailangan at gusto, bakit hindi kayanin? Sabi ko nga po, bilang mga anak ng Diyos na mananagumpay, nandun lagi yung blessing. Nandun yung lagi yung blessing. At marami mo mga pagsubok at problema ang mga Kristiyano. Kung minsan sinusubok lang po tayo niyan ng Panginoon. Sinusubok lang tayo ng Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, maraming pagsubok ang dumating sa akin ng mga nakaraang mga linggo. Sabi ko nga, kung minsan nag-iisip ako, no, na ito ba Lord yung kalooban mo sa amin? Kalooban mo sa akin? Sabi ko, magdidesisyon ako, ito yung gusto ko. Pero hindi yun ang binibigay ng Panginoon sa akin eh. Ang binibigay sa akin ng Panginoon, yun the best. Sabi ko nga po sa inyo, kung tunay kang anak ng Diyos, yun the best ang ibibigay sa iyo. Tandaan niyo po yung mga kapatid. Tandaan niyo po. Nagdesisyon po ako na akala ko po yung kalooban ng Panginoon, pero hindi. No? Iniiba ng Panginoon. Ibinibigay niyo yung pinakamaganda at pinaka-the best sa mga anak niya. Kaya nga nagkakatawanan po kami ng aking pong may bahay. Sabi niya talaga, iba ang Panginoon. No? Iba ang Panginoon. Yung inaakala mo na maliit, pero hindi pala. Pag ibinigay ng Panginoon, siksik, liglig, at umaapaw. Alam po ng dalawang anak ko po yan. Ayoko lang po ikwento yung talagang totoong kwento, pero no, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na hindi ko maibahagi sa inyo yung pagkilos ng Panginoon
sa buhay namin. Na akala mo lang siguro salat na salat ka. Na akala mo lang siguro ay walang-wala ka. Pero sasabihin ko sa iyo bilang anak ng Diyos, no, sagana, siksik, liglig at umaapaw ang pagpapala ng Panginoon sa bawat isa. Totoo po yan. Totoo po yan. Kaya nga lagi ko sinasambit po, no, sa aking pong mensahe o sa aking pong pagtayo dito sa inyong harapan. Ayokong problemahin ng problema. Ang gusto ko po, ang mamroblema po sa akin, yung problema. Yun po, lagi ko po inuulit-ulit sa inyo. Ayokong problemahin yung problema. Ang gusto ko po ay ang problema, ang mamroblema sa akin. Po. At siguro naman sa mga panahon na kayo po ay umaattend tuwing Disyembre at marami po mga manggagawa na ang lagi po nating binabasa ay patungkol po sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. At siguro naman po ay nare-recall nyo po yung mga ibang mga verses kung paano nanganak, kung paano ipinanganak at bakit ipinanganak. No po? Pero sa totoo lang po, iisa lang po ang lundo. Iisa lang po ang lundo. No? Kung bakit meron tayong Pasko. O meron pa tayong pinagdiriwang. Although, yung pong Christmas ay wala po sa Biblia, ha? Pero sineselebrate lang po natin. Inaalala lang po natin. Opo. No, inaalala po natin. No? Kasi sa totoo lang po eh. Ang dapat sineselebrate natin, no, yung pagdating ng Panginoon. No? Yung kapanganakan ng Panginoon. At wala na pong iba. At yan lang po ay makikita po natin sa Juan 3:16. Na laging kabisado, palasak, ano po? Yun po yung mga salita na akin pong naisip no? Na nadidinig po natin. Ngunit kung hihimayin natin ito, ano kaya ang tunay ba talagang kahulugan ng verse na yan? Kaya po ano po ang sabi? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, no? Bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam ko naman kabisado nyo yan eh. At alam kong alam na alam nyo. Pero sa totoo lang po ba, hinimay-himay nyo po ba yan? Himayin po natin. No? Himayin po natin. No? Para bukod sa kabisado nyo, ay alam nyo yung talagang 100% na meaning o kahulugan nito. Ano ang unang sabi? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. No? Immense love and giving na ipinadama sa mga tao ng ating Diyos Ama. No? Gayon na lamang ang pag-ibig. No? Kahit makasalanan ka, hindi ka katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. No? Inibig ka ng Panginoon. Tinanggap ka ng Panginoon. Inari ka ng Panginoon. Doon pa lang po sa unang pong sa unang sentence pa lang po, no? Eh talaga pong makikita po natin. No? Damang-dama po natin. No? Yung kahalagahan po nung verses po na yan. Ano po ang sumunod? Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Meaning, no? May darating, walang iba kundi sino po? Si Jesucristo, the living sacrifice. No? Buhay na handog. Para kanino? Sa mga tao. Dahil tayo ay makasalanan para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan ng bawat tao. No? Hindi nyo pa nakikita kung bakit dumating at ipinanganak at meron tayong sineselebrate? Eh kung minsan pag nasa, nakapokus ka, kaya bibiling kong damit? Ano kaya bibiling ko sapatos? Ano kaya magiging handa po namin
sa aming Noche Buena. No? Yun po yung lagi mga kaisipan ng tao. Doon umiikot ang kaisipan ng bawat tao. Pero yung talagang Christmas, yung Christ, tsaka Mass. Kung isipin nyo po, bakit ho ba naka-highlight, naka-capitalize sa akin sa Christmas yung Christ? Si Kristo. Oh, Mass, pagtitipon para kay Kristo. Sa totoo lang po. Mas marami pang gusto umatin sa mga Christmas party kaysa umatin sa Sunday worship. No? Hindi, yung kasing Christmas party, minsan lang naman sa isang taon yan eh. Tuwing Disyembre lang yan eh. Hindi mo na ako aatin, hindi mo na ako sasamba. Kasi sa susunod na linggo naman, meron uli eh. Yan ba ang kaisipan ng isang mananampalataya? Inuuna yung, hindi ko naman masabing pansanlibutan yun. Pero ito yung kailangan. Ang kagandahan lang po nito, sumamba ka muna bago mag-Christmas party. Di ho ba? Pero kung pamimiliin ka ng lugar, pagsamba, at Christmas party na magkaibang lugar, ano pipiliin mo kaya? Pwede nyo pong sagutin sa inyong mga kaisipan. So, minsan nagtatalo tayo doon at doon tayo dinadaya ng diablo, ng kaaway. Ano po? Doon po. Ano po yung pangatlo? Upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. May kapahamakan yung mga hindi sumasampalataya. Kailangan po ng true faith, hindi po false faith. Kasi kung may totoo kang pananampalataya, sa langit ka pupunta. At kung hindi totoo ang iyong pananampalataya, saan? Sa impyerno. Ano ba ang sikreto? Nandyan nga po. Sumampalataya. Sumampalataya sa iisang Diyos, sa ating Panginoong Kristo. Kasi sabi ko nga po, kung pagbabalik tanawan po natin ang lumang tipan, nung hindi pa namamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, para matakpan po yung ating pong mga kasalanan, ay naghahandog po tayo taon-taon para matakpan po yung kasalanan po na yun. Good for 1 year. For the next year, another, no? Paghahandog ulit. Kailangan po kasi may dumanak talagang dugo, kaya tayo naghahandog ng mga iba't ibang mga klaseng na hayop. Depende po iyon sa inyong kalalagayan sa buhay nung panahon po na iyon. Kung ikaw'y mayaman, baka toro, baka. Kung ikaw'y middle class, siguro mga kambing. Kung ikaw naman ay talagang mahirap, baka yung mga ibon, maya, bato-bato. Ganun po. Ang mahalaga po ay may nagtakip sa ating mga kasalanan ng dugo. Pero dahil nga po, minsanan na lang na ibinigay ng ating Diyos Ama ang ating Panginoong Kristo sa sanlibutan, namatay siya sa ating mga kasalanan. Sinimplihan na lang. Wala nang taon-taon na paghahandog, kundi manampalataya lang. Manampalataya lang. Sumampalataya lang. Ba't po nilalang? Kasi nga sinimplihan nga lang po eh. Kung tatanggapin mo siya sa iyong buhay bilang Diyos at sariling tagapagligtas, no? Ay magkakaroon ko ng buhay na walang hanggan. No? Nihimay-himay po natin yung John 3:16. No po. At ito po yung huli. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, yung eternal life. Upang ang sino man sumampalataya sa Kanya, hindi mapahamak, hindi mapunta sa impyerno, bagkus ang plano, no, ang disenyo, ang project ng ating Panginoon ay kundi magkaroon ka ng eternal life o yung buhay na walang hanggan kung sasampalataya ka. May expiration ba ang
Buhay na walang hanggan? Wala. Pag tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas mo, sa iyo na yan. Paano pastor? Kung naghasala kami, ipagsusulit nyo na lang po yan. Sa panahon na kayo po harap sa hukuman ng ating Panginoon Kristo. Kasi marami po sa ating mga tao na pag nakagawa daw ng kasalanan, ay wala na daw po yung buhay na walang hanggan. Sa totoo lang po, ipagsusulit na lang po natin. Hindi po mawawala yung buhay na walang hanggan, ipagsusulit na lang po yung mga kasalanan na nagawa po natin sa hukuman ng Panginoon. Ito na po. No? Dito na po tayo. Ano ang sinasabi sa Biblia tungkol sa kapanganakan ni Jesus? No? Ano nga ba? No? Number 1, prophecy of a Savior. Dito na po tayo papasok kung bakit po talaga ipinanganak. No? Inuna ko po yung talagang no? Kung bakit talaga ipinanganak si Kristo. At nandoon nga po yung lundo, no? Sa John 3:16. No? Prophecy of a Savior, no? Propesya ng isang tagapagligtas, no? Inuhula ang mga propesya sa lumang tipan sa pagdating ng isang Mesiya, no? Na kung saan ay mababasa po natin sa Isaiah 7 verse 14. Sige po. Ayan po ang sabi. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang nagbibigay ng palatandaan, no? Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Opo. Kaya po, talaga pong sa lumang tipan pa lang po, ay meron po talagang palatandaan na kung saan ay merong ipanganganak na kung saan ay tatawaging Emmanuel. At basahin din po natin yung Isaiah 9:6. Ano po ang sabi sa verse 6? Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. No? Ano po ang kasunod? Siya ang kahahangang tagapayo at makapangyarihan Diyos at walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Ipanganganak ang isang sanggol. Kasi kanina po, meron pong hawak po yung aking pong anak diyan na isang bata na dati po isang sanggol, ngayon ay 3 buwan na, nangiti, ano? Kaya sabi na, tapos may electric pan, umiiyak, nainitan. Kaya pastor, akala mo, sa baby po yun. Biri mo isang sanggol na lalaki, no? Na inula, no? Na mamamahala daw sa atin. At ano pa ang sabi? Kahangang tigapayo, advisor, no? Makapangyarihan Diyos, at walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. No? Biriin niyo po, no? Yan po yung propesiya na kung saan, no? May tatanawin na po ang mga tao. No? Sa kabila ng mga pagiging makasalanan po nila. Ay tatanawin po. Number 2. Nativity. Kapanganakan. Siyempre ba, hindi naman po isang iglap naman po na bigla na lang pong lumitaw na lang po ang ating Panginoon Kristo, parang bula. No? Iyan po ay may proseso rin. Tulad po ng mga kababaihan, mga ina ng tahanan. No? May proseso po yan. Pinagdadala, no? Sa kanilang sinapupunan. Medyo mahaba-haba po ito. No?
At ito po'y mababasa natin sa Mateo 18 hanggang 25. Sige po. Ganito ang kapanganakan ni Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay talaga ng ipakasal. Tama. Si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapaya si Maria, kaya ipinasyan niyang hiwalayan ito ng lihim. Kasi sa totoo lang po ay isa pong mortal sin, ang isang kababaihan po ay kailangan po ikasal muna bago abuntis. Dahil nga po, alam niyo naman po, kahit naman siguro yung ating mga matatandaan, sinauna na hindi uubra, na mauuna muna yung anak bago kasal. Ngayon na lang po nauuso kasi yung anak muna bago kasal eh. Kung minsan nga wala na nga akong kasal eh. Sama na agad eh. Ano po? Pero po nung po panahon po ng ating sa lumang tipan ay mahigpit na ipinagbabawal po ito. Kaya dahil nga po, para daw hindi pumapaya, hiniwalayan na lang po ni Jose. Pero nangusap po sa kanya, doon sa verse 20, ang anghel ng Panginoon kay Jose. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. No? Sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya'y ang magliligtas sa kanyang bayan at sa kanilang mga kasalanan. No? Verse 22, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Verse 23, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Verse 24, na magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. At sa verse 25, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang ipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus. No? Kaya po makikita po natin dito, no, na talaga pong nasusulat po. At ito po talaga ay propesiya na meron pong tutubos po sa ating pong mga kasalanan. Na talaga naman po, alam na alam po natin, no, kung gaano kasama ang mga tao, kung paano ginuno ang mundo. Po, sa pamamagitan po ng ng tubig, ng baha. Ang Sodom at Gomorrah po, sa pamamagitan po ng apoy. Ganun po, no? Kaya nga po, kung minsan doon sa pagtayo, ako'y nakakita ng baghari, Yung po'y sign na hindi na daw po ulitin ng Panginoon. Yung ganun pong pagbaha. Pero sabi ko nga po, no, ngayon po ay hindi nga po baha, no? Dahilan po ng pagbaha daw po ngayon ay dahil po sa mga flood control project, na mga ghost project. Hindi po dahilan dahil ang Panginoon ang nagbigay sa atin niya, kundi, tama ka, Pastor, ito po'y gawa ng tao, no? Gawa po ng tao, na dapat po yung mga proyekto ay mayari, no? Sa dapat na panahon ay hindi po nangyari. Bagkos ay puro kasalanan pa rin po ang ginagawa po nila. No? Kaya po ako siguro napanood niyo po si Diskaya po ba?
yung buong babae na diskaya, iiyak-iyak, no? Pero nung ini-enjoy po nila yung pera, talaga namang masayang-masaya po sila. Ang sasakyan po nila ay laging dalawa, no? Magkaiba pa ang kulay, pero parehas po ang brand, parehas po ang variant, ano? Kaya ngayon, iiyak-iyak po sila. No? Ganun po ang Panginoon. No? Number 3, no? Angelic announcement, no? Inihayag ng mga anghel ang kapanganakan ni Jesus bilang mabuting balita sa malaking kagalakan at pagdating ng isang tagapagligtas na Mesiya at Panginoon. At ito po ay matatagpuan po natin sa Lucas 2:10 hanggang 11. Ano po ang sabi? Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. No? Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang iyong tigapagligtas, ang Kristo, Panginoon. No? Talaga pong nandoon po talaga yung sinasabi doon sa John 3:16 na talagang gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kung hindi siguro ganun ang pag-ibig ng Diyos Ama, sa mga tao, meron pa kayang Kristo na dadating? Wala na po siguro. Ano po? Wala na siguro dadating na Kristo. Bahala na kayo na mapahamak. Pero nandoon talaga yung immense love o yung napakalaking pag-ibig ng Diyos, no, sa tao. Nasabi nga, no, kahit tayo makasalanan, may pag-asa pa rin magbago at tanggapin si Kristo. Kaya po talaga, grabe, no? Grabe. At sa verse 11 po, ano sabi? Ay, nabasa ko na rin pala yun. Yung 10-11, no? Tama? Kapag sinilang ngayon sa bayan ni David ang iyong tigapagligtas. Biro mo, may hero tayo lagi, no? Walang iba kundi si Kristo. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, lagi pong isa lang po ang lundo eh. Isa lang po ang baksak. John 3:16, John 3:16. No? Meron po ako naalala regarding doon sa John 3:16 na yan. Meron po ako isang nabasa o napanood na isang bulag na matanda, na babae. Siyempre, bulag, hindi siya makabasa. Paano siya magbabasa ng Biblia? Pero nadidinig niya yung Juan 3:16. Dahil nga po siya bulag at hindi special Bible yung kanya dahil 'di ba meron pong mga special books yung mga bulag o yung mga hindi ko lang alam po kung ano po tawag doon. Bray. Yan. Talaga si Pastor Marlon magaling diyan eh. Ako po sabi niya, doon sa mga nakakilala niya, kinakalabit niya. No? Pwede bang basahin mo sa akin yung Juan 3:16? Pakibasa po yung Juan 3:16. Pakibasa po yung John 3:16. No? Alam niyo po ba? Lahat po nang nagbasa sa kanya ng John 3:16 tumanggap sa ating Panginoon Kristo. Ano po ibig sabihin? Sa kabila ng kanyang kapansanan, ay ginagamit siya ng Panginoon. Sa pagiging bulag, maraming napatanggap sa Panginoon. Sa totoo lang po. Kaya po nang binabasa ko to, tama. Yung kasi yung mga tao na hindi wala sa loob na magbasa ng Biblia, ay nakakapagbasa at nakakapagbasa ng salita ng Diyos. At naniniwala naman ako, pag binigkas mo, nandoon ng pagkilos ng banal na Espiritu. No? Nakakatuwa. Tayo kaya bilang mga kompleto, walang kapansanan, no? Sana magamit din po tayo sa gawain ng Panginoon. Huwag tayong manatiling nakaupo lang, no?
Huwag tayong manatiling nakikinig lang, no? Mangharap tayo na magpagamit sa Panginoon. Napakasarap po, sa totoo lang po. Kaya kung minsan ako po, pag ako'y nakaupo, at dumating na po sa akin yung akin pong retirement at ako po'y nasa bahay na. Sabi ko, lahat man ng aking mga accomplishment sa akin pong ginawa bilang isang pulis, parang napakaliit lang po. Napakaliit lang po ng porsyento na akin pong nagawa. Ang pinakamalaki kong kaya ko, ang isa sa mga pinagmamalaki kong ginawa ay yung ako po'y sumunod sa Panginoon. Sa kalooban ng Panginoon. At yun lang po yung akin pong masasabi at maipagmamayabang pag ako po'y nakaharap na sa ating Panginoong Hesukristo. Na sumunod ako sa iyong kalooban. Sumunod ako sa iyong mga utos. At sinunod ko kung ano man ang gusto mo. Kasi ang tao kasi, pag nandiyan ka sa posisyon, okay ka eh. Parang mga politiko lang. Di ba? Pero pag hindi ka na nakaupo, ay wala na yan. Laos na yan eh. Pero ang Panginoon, hindi. Ang Diyos, hindi. Lahat ng ginawa mo, naka-record po yan. Naka-record po yan. At sabi ko nga po sa inyo, pag nandoon ka na sa paghuhukom, no, lahat yan, nakalista po yan. Nakalista po yung mga ginawa mo sa Panginoon, nakalista yung mga kasalanan na ginawa mo. No? Kaya nga po yung pong ang ano po ng justice, di ba? Babae na nakapiring, na may hawak na timbangan, na kung saan ano daw po, no? Tinitimbang yung ginawa mo. Ganon din po ating Panginoon. Bagamat hindi po siya nakapiring, lagi po siya nakasubaybay po sa atin. No? Alam na ng Panginoon, no? Kung ano yung ginawa mo para sa Kanya at kung ano yung mga kasalanan ginawa mo rin nung ikaw ay nabubuhay. Number 4. No? Ito na po yung huli. Kaya medyo sakto po. Ano? Sabi ko nga po, hindi ko na pakahabaan pa. At alam ko namang minsan lang po ito sa isang taon. Yung Christmas party. Pastor. God's love, ang pag-ibig ng Diyos. No? Ang pangunahing mensahe ay ang napakalaking pag-ibig ng Diyos, no? Na ipinapakita sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak upang iligtas ang mga tao mula sa kasalanan. Ang sabi sa Roma 5:8, ano po ang sabi? Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Biri mo, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa akin, para sa iyo, para sa lahat. Yung ba hindi sapat? Kulang ba? Lalo-lalo na nung ikatlong araw nung siya'y nabuhay. Kaya nga marami nga nagsasabi, maraming mga propeta na namatay, pero si Kristo lang ang nabuhay. At yung pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo ay sapat na para magkaroon ng katuturan ang ating pananampalataya. Kasi yung iba kasi mga propeta na sinasabi nila na dinidiyos nila hanggang ngayon, no, nakahiga pa rin, matigas pa rin. No? Kaya po nagkaroon ng katuturan ng pananampalataya natin dahil nandoon na si Kristo ay nabuhay namang muli at umakyat sa langit kasama ng Diyos Ama. Eh kung hindi po nabuhay yan, ewan ko po, no? Wala sigurong maniniwala po sa Kanya. At hanggang ngayon, no? Nung unang panahon, ang si Yahweh o ang Diyos Ama
Nung pong bagong tipan, si Kristo na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Sa ating mga panahonan, paano kumikilos ang Panginoon? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. No? Namatay si Kristo para sa atin. No? Para sa ating mga kasalanan. Para matubos po tayo. Tapos hanggang ngayon, gumagawa pa rin tayo ng kasalanan. No? Huwag po tayo maglubalob sa kasalanan. Sabi ko nga po sa inyo, kahit kayo may kaligtasan na at hindi nababawi ng Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, nandun yung paghuhukom ng Panginoon sa inyo. Nandoon. May kanya-kanya tayong mga reward, mga kapatid, pagdating sa langit. Baka yung bahay mo ay kubo. Baka magulat kayo kay Pastor Jess ay mansyon. No? Baka yung kay Pastor Marlon na yung kanyang corona ay talagang corona na ginto. Baka magulat kayo yung sa inyo ay tansan. Yun po yung sinasabi ko po sa inyo. Doon po magdidepende po yun. No? Kaya pag nalaman yung malayo pa lang ay inaabot sa inyo, ipuputong po sa inyo ay tansan, naku, marami yata ako naging kasalanan nung ako'y nabubuhay. No? Kaya po namatay si Kristo sa ating mga kasalanan para tubusin po tayo na dapat po tayo ang dapat magbayad. No? Dahil binigyan tayo ng isang gabay. No? Kung paano po namuhay ang ating Panginoong Jesucristo, dapat ganun din po tayo. No? Ganun din po tayo. Pumunta po siya dito hindi para paglingkuran, kundi siya mismo ang maglingkod sa atin. Biri mo, ibinigay po niya yung kanyang buhay. Namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Tapos hanggang ngayon, ganito ka pa rin. Ganyan ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Hanggang ngayon, wala ka pa rin pananampalataya. Magkaroon ka ng konting problema, nandoon na. Parang hindi mo na kaya. Parang gusto mo na magpakamatay. Sabi nga, magkaroon tayo ng kasiliit na butil na mustasa na pananampalataya. Kaya mong pakilusin ang lahat. Kaya mong utusan ang lahat. Kaya mong kontrolin ang lahat. Kaya nga ho ba? Kaya po ba? Mahina. Ayun. Dapat po dapat tayo ang kumukontrol. Sabi ko nga, ang problema lang po yan. Dapat yung problema na problema po sa atin. Tandaan niyo po yan. No? Kasi kung tayo mga mananampalataya ay sagana sa lahat ng bagay, sigurado makakalimutan natin ang Panginoon eh. Ngunit, kung tayo po ay nakakaranas ng mga problema at pagsubok, kaya nga tayo may pananampalataya para gamitin ito araw-araw. Hindi ibinigay sa atin ng pananampalatayang ito dahil para itago, kundi gamitin. No? Kundi gamitin. Sa ganito pong kapanahon na nandoon po yung ating pong pagbibigayan, pagmamahalan, ano po. Sabi ko nga po sa inyo, ulitin ko po, ang lundulan po ng ating pong pinag-uusapan na isang verse lang. 1:3:16. Kaya nga po yung pinahuli pa rin. Yun ang una at yun pa rin po yung huli. Wala na pong iba. No? Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak na sino mang sumampalataya ay di mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sisiguraduhin ko naman siguro sa inyo siguro kabisado at alam nyo na po at kaya nyo na pong ipaliwanag ito doon sa inyong mga makakausap na mga hindi pa sumasampalataya. At naniniwala ako dahil dyan sa verse na yan kung bakit tayo merong Christmas o Pasko. Sa totoo lang po. At naniniwala po ako na tayo po ay
gagamitin ng Panginoon at magpapagamit sa Panginoon at sagana ang Panginoon sa lahat ng bagay. Huwag po tayong panghinaan lagi ng loob. Andiyan ang Panginoon sa likod po natin. Nakaalalay po siya. Nakagabay po siya sa atin. Nakala mo lang kung minsan nag-iisa ka, pero hindi po. Tinitingnan lang ng Panginoon kung kayang-kaya mo pa. At pag hindi mo na kaya, nandoon ang biyaya at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikilos at kikilos sa kanyang mga anak. No? Kaya siguro po hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyo at siguro ay hilingan ko po ang praise and worship team na umawit ng isang pampatatag ng pananampalataya. Sabi nga po, yung paghahari ng Panginoon nandiyan po lagi. Tayo po'y manalangin, aming Diyos, aming Ama. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ng aming buhay. Ikaw ang dahilan kung bakit meron kami inaalala tuwing ganitong mga kabuuan, taon, Panginoon. Sa iyong kapanganakan ay naligtas ang mga tao. Naniniwala kami sa iyong pagparito, Panginoon, sa sanlibutan upang tubusin kami sa isang malaking halaga. Inalay mo iyong buhay, lumanak ang dugo para kami, Panginoon, ay tubusin. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na gamitin niyo po kami sa kaluluwalhati ng iyong pangalan, Panginoon. Salamat sa buhay at kalakasan. Naniniwala kami, Panginoon, bagamat tumatanda, nangihina, pero ikaw pa rin ang aming kalakasan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na amin pong pinangahawakan upang mapagtagumpayan po namin ang lahat ng mga problema at pagsubok ng buhay. Alam po namin, Panginoon, ikaw ang tunay na hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Nagtitiwala kami sa iyong kapangyarihan. Salamat, Panginoon. In Jesus' name.